Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. So, maraming salamat, Prinsipe. So, mapagpalang oras sa ating lahat, mga kapatid, Luzon, Visayas, at Mindanao. So, bago ang lahat ay nais ko pang magbigay pugay sa aming mahal na dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God, mahal na Haring Philemon Undo Kriam Bonanza. Ganon din sa mga 5 spiritual mothers. At ako'y lubos na gumagalang sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, na siya ang President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at sa kanyang kapatid, Haring Adolfo B. Riam Bonanza, na siya ang President ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Ganon din sa mga 12 apostles na kinabibilangan ng aming Regional Director, Haring Edgar Palor Ligutong, at sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligutong. So, magandang gabi sa inyo, Reyna at Hari. Ganon din sa mga provincial leader mula Region 1 hanggang Region 12. Ganon din sa mga municipal leaders, barangay down to Purok. So, mapagpalang oras sa atin lahat. At ganon din, binabati ko din ang mga kapatid doon sa ibang bansa na pangunahan ng aming Reyna na nandun sa London, Reyna Shirley Del Rosario. So, magandang gabi, Reyna. At sa isang prinsesa na nandun sa Kuwait, si Prinsesa Claribel Baltasar. Ganon din sa mga kapatid dito dyan sa Santiago, Isabela, sa barangay Nagasikan, na pangunahan si Haring Ramil Tadya, Haring Redentor Domingo, Haring Gino Tolentino, at Reyna Gloria Dillon, Reyna Marites Sandibar, Reyna Luz Biminda Gutierrez. So, magandang gabi sa inyo, mga kapatid. At ganon din sa mga kapatid dito sa Cabarrugis, si Reyna Rosalia Tuginayo at Marina Ansibi. So, ganon din sa isang kapatid doon sa Negros, Haring Reggie Pagumpana, at sa kanyang Reyna Jel Pagumpana. So, magandang gabi sa atin lahat. So, ngayon, mga kapatid, nandito na naman kami para ibahagi na ulit ang tungkol sa kaharian ng Diyos, na ito po ang aming paulit-ulit na ibabahagi, sapagkat ito ang ating matagal na hinihiling, na ang kaharian ng Diyos ay sana ay dumating na. So ngayon, nandito kami para ibahagi sa inyo na ang kaharian ng Diyos ay dito na sa bansang Pilipinas. Ito ang aming papatunayan na talaga na
ibinigay ng Diyos ang kaharian dito sa bansang Pilipinas. Ito po ang aming papatunayan sa inyo para higit na maunawaan ninyo na talaga na dito na sa bansang Pilipinas ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian, na ito po ang paulit-ulit na hinihiling natin na ang kaharian ng Diyos ay sana ay dumating na. So, ngayon papatunayan ko din na ang kaharian ng Diyos ay dito na sa bansang Pilipinas ayon sa banal na kasulatan sa San Matthew 22:23 hanggang 30. Basa, friends. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Nang araw na yaon ay nagsilapit sa kaniya ang mga Sadusyo, na nangagsasabing walang pagkabuhay na maguli, at siya'y kanilang tinanong, na sinasabi, Guro, sinabi ni Moises, kung mamamatay na walang anak ang isang lalaki, ay mangagasawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya, at magkakaanak sa kanyang kapatid na lalaki. Nagkaroon nga sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki, at nangagasawa ang panganay at namatay. At sapagkat hindi siya'y nagkaanak, ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Gayon din naman ang nangyari sa pangalawa, at sa pangatlo hanggang sa 7. At sa kahuli-hulihan nilang lahat ay namatay ang babae. Sa pagkabuhay ng maguli, sino kaya doon sa 7 ang magiging asawa? Sapagkat siya'y naging asawa nilang lahat. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nangagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Sa 30, sapagkat sa pagkabuhay na maguli, ay hindi na mga gaasawa, ni mga pag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. So, narinig natin mga kapatid na ang babae ay nag-asawa ng 7 magkakapatid. So, ito po ay ginamit ng Diyos na parabol o talinhagang salita sa banal na kasulatan para malaman natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa. So, ngayon mga kapatid, kung literal na babae ay pwede bang mag-asawa ng 7 magkakapatid? Ano kaya ang palagay natin? So, hindi pwede mga kapatid. So itong babae ay talinhagang salita ng Diyos. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, itong babae na nag-asawa ng 7 magkakapatid ay malalaman natin kung sino itong babae. So, ayon sa banal na kasulatan sa Apokalipsis 17:18. Basa, friends. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. So, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan, na ang babae ay siyang dakilang bayan. So, ibig sabihin ay hindi literal na babae itong ginamit ng Diyos na parabol, na nag-asawa ng 7 magkakapatid. So, ito po ay, ayon sa banal na kasulatan, sila ang mga
pangulo. So, ang una ay si Manuel Quezon, Manuel Rojas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia, Diosdado Macapagal, hanggang kay Ferdinand Marcos. So, sila ang asawa ng babae na siyang dakilang bayan, mga kapatid. Ayon sa banal na kasulatan sa Proverbio 8:15, basa, friends? So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Sa pamamagitan ko ay nagahari ang mga hari at nagpapasya ng kaganapan ang mga pangulo. So, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan na sila ang mga pangulo dito sa bansang Pilipinas. Ito po ay siya ang dakilang bayan ang bansang Pilipinas. So, ito po ay isang pagpapatunay kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, ang tanong, saan ito naganap? Walang iba kundi dito sa bansang Pilipinas, mga kapatid. So, ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? Walang iba pa rin dito sa bansang Pilipinas. Kaya, mapalad ang mga Pilipino sapagkat dito sa bansang Pilipinas, ibinigay ng Diyos ang kaharian ng Diyos. So mapalad tayo kung tayo ay makasunod sa kautusan ng Diyos o katwiran ng Diyos. Kahit nandito tayo sa bansang Pilipinas, kung hindi tayo makasunod sa katwiran ng Diyos o utos ng Diyos, ay di tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. So, ito po ang aking naibahagi sa kaorasan ito. At sana'y huwag kayong magsawang makinig sa programa ng The Kingdom of God na ito po ang paulit-ulit naming ibabahagi sa inyo na ang kaharian ng Diyos ay talaga na dito na sa bansang Pilipinas ibinigay ng Diyos ang kaharian na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. So yan po ang isang pagpapatunay na dito talaga sa bansang Pilipinas ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. So, nagpapasalamat kami sa aming mahal na dakilang guro sapagkat siya ang nagbigay sa amin ng buong katotohanan. Yung sagot ng ating hinihiling na ang kaharian ng Diyos ay sana ay dumating na. Kaya, nagpapasalamat kami sa aming mahal na dakilang guro. Kung wala siya, wala kaming alam kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So, ako'y nagpapasalamat din sa aming mahal na prinsipe, Prince Rocky Wairiang Bonanza, at sa aming Regional Director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligutong, at sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligutong. So, mapagpalang oras sa atin lahat mula Luzon, Visayas at Mindanao. So,